Napakahalagang igalang natin ang ating ama at ina, ang ating mga magulang. Sa una pa lang, mula sa simulan sa panahon ng Old Testament ni Moises, ito ay pinag-uutos na igalang mo at ang ama at ang iyong ina. Sa aklat ng Exodus, chapter 20 verse 12, ganito ang mababasa natin. Basahin natin ha. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan ang napakabilin. Sa lumang testamento pa lang yan. Ihinabili na kinakailangan o talagang dapat igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Bakit? Para humaba ang iyong mga araw o ang iyong buhay na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Diyos ang nagbibigay sa iyo ng buhay. Kaya kung anong iniutos niya, yan ang maganda para sa tao. Sapagkat wala ng ibang nakakaalam ng kung ano ang maganda sa tao, kundi yung lumikha sa kanya. Magbibigay pa ako ng halimbawa. Halimbawa, yung mga sasakyan na yan. Pagpalagay natin sa motor, sino ang maaaring gumawa niya na alam niya ang mabuti sa kanya, kundi yung lumikha sa kanya o kung yung nag-imbento sa kanya. Ganon din ang tao. Tayo'y gawa ng Diyos, kaya alam ng Diyos kung ano ang mabuti sa atin. Diyos pala ang nagbibigay sa atin ng buhay, kaya tayo'y inuutusan kung anong mabuti sa atin. Na sinasabi niya, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Pinakamahalagang utos. Ngayon magbasa pa tayo ng talata. Maraming chapter and verse na nabanggit na igalang mo at ang iyong ama at ang iyong ina, ngunit magbabasa lang tayo ng ilan. Chapter 5 verse 16, ganito ang mababasa natin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ang iyong mga araw ay lumawig at upang ikabuti mo sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Yan ang paalaala, upang ang buhay mo'y lumawig. Sigurado, kasi kapag ang Diyos ang nagsalita, totoo, hindi nagsisinungaling ang Diyos. Isa sa kanyang karakteristik ay ang hindi pagsisinungaling. Kaya kapag sinabi niya na igalang mo ang iyong ama at iyong ina para lumawig ang iyong buhay, totoo yan. Kapag ikaw ay hindi nakikinig sa iyong magulang, kinalaban mo ang iyong magulang, kapahamakan ang aabutin mo. Yan ay mga utos sa Old Testament. Hanggang sa New Testament, basahin natin sa aklat ng Bagong Tipan kung ano naman ang sinasabi. From Old to New Testament, inuutos igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Sa Mateo 15:4, Mateo chapter 15 verse 4, ganito ang mababasa natin. Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamamatay siyang walang pagsala. Ang manungayaw, ibig sabihin, lumaban ka, sumuway ka sa iyong magulang, ay mamamatay ka ng walang pagsala. Ano pa, sa aklat ng Mateo, chapter 19, verse 19, ganito ang mababasa natin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, at iibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng iyong sarili. Yan ang mga utos ng Diyos. Kung sa Biblia, kung sa Old Testament sinabi na huwag kang papatay, yun ang lumang utos, yung old law na para sa mga Israelitas. Ngayon mas matindi. Ang utos sa Bagong Tipan ay ibigin mo ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa na katulad ng iyong sarili. Gusto mo bang patayin ang sarili mo? Hindi, 'di ba? Ang gusto mo itrato ka ng mabuti, ganoon ang gagawin mo sa iyong kapwa. Kung ano ang gusto mong itrato sa sarili mo, ganoon ang gagawin mo sa iyong kapwa. At ang huling talatang babasahin natin ay sa aklat ng Efeso chapter 6 verse 2. Ganito ang mababasa natin. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. Kaya mag-isip-isip kayo, huwag kayong salbahe sa inyong mga magulang. Kinakailangan igalang ninyo ang iyong ama at iyong ina.